Okay guys, andito tayo ngayon sa One Ayala Mall, Makati para saksihan yung mga bagong labas ng Yamaha Motorcycle Philippines. Andito sa likod ko. So check natin yung mga bagong labas nila ngayon 2025, lalong-lalo na yung Yamaha Aerox. So check natin kung ano yung mga latest, yung mga pinagbago, yung mga kulay at saka yung price and specs. So check na rin natin yung ibang mga motor nila kasi may mga bagong labas din sila, mga big bike gaya ng R9. Daanan na rin natin ng mga camera and then the rest ng mga motorcycle na nandito. Alright, let's go! So ito guys ay standard version kung hindi tayo nagkakamali kasi wala siyang sub-tank dito sa kanyang suspension sa kanyang likuran ito. So yung SP version ay mayroong sub-tank na. At ang maganda nito, pwede mo pa rin siyang magpalit ka ng CVT or upgrade ng CVT. So madali pa rin siyang i-upgrade. So ito yung color mismo ng Yamaha, no? Kulay blue. Ayan. So yung katabi niya, yun yung gusto kong kulay puti. So ang ganda ng kulay niya guys, mga glossy. So mostly gusto kong kulay yung mga ganitong makikintab gaya nito. Ayan Ayan. So ito standard din to sa tingin ko guys. Standard din siya kasi wala ding sub-tank. So may pangalang Aerox dito. Ayan. So disc brake din siya guys. 110 80-14 yung gulong niya sa unahan. Ang ganda guys. Ang ganda ng kulay niya. Ang ganda ng kulay puti. So ito yung kanyang meter panel. So ayan, wala nga siya nitong Techmax ano. I'm sure Techmax din yun. So ang ganda ng kanyang meter panel dito ano. So mayroon naman siyang susi. Pwede sigurong buksan. Ayun. Ayan o. So TFT color, TFT display siya pero hindi siya colored no. So tingnan natin yung difference doon sa SP version. Tingnan natin yung ilaw dito sa harapan dahil binuhay na rin lang natin. Ayan. So may DRL siya. Ito. Yung pinakang headlight niya ay patay pa kasi patay naman yung makina no. So kulay puti yung kanya mga brake handle. Ayan, likod at harap kulay puti ano. So mayroong emblem dito, pangalang Aerox dito. So maganda din yung pagka-block niya. Pero patayin na muna natin. Ayun. So meron siyang hazard dito, signal. Starter switch tapos hazard sa kanan. Sa kaliwa, high beam, low beam, left and right, signal, busina. And then may menu. Ayan, may menu din siya. So yung kanyang side mirror is kagaya din ng NMAX no. Kagaya ng mga unang labas. At ito yung upuan niya guys, kulay puti yung kanyang stitching. Ayan, so buksan natin para makita natin yung loob. Ganun din guys yung pagbubukas. Ayan, so may button dito pati yung fuel ano. So ayun yung fuel niya. At ito yung loob. Ayan. So kasyang full face helmet siguro dito no. Wala tayong dalang helmet. Pero sa tingin ko kasya dito. And then meron pang ibang mga pwede kang ilagay. Yung battery niya nandito din kagaya sa NMAX. So malalim siya guys, ay no. Kanya kamay ko. Sara natin. Ayan, so ang ganda ng kulay din dito, may nakasulat na liquid cool. Tapos ang ganda ng pagka-glossy niya guys, no. Buti na lang mayroong kulay puti para just in case na gusto nating bumili. Kaya mayroong kulay white. So LED din yung kanyang taillight. Ang liit lang ng kanyang taillight dito ano, pero maliwanag naman yan. LED. Ayan yung kanyang signal, left and right LED. And then may reflectorize din doon. At ito yung latest niya. Ayan, so disc brake ang likod. Stock na disc brake. So, ang lapad ng gulong sa likod ay 140/70/14. Ayan. So standard yung suspension, pwede mo palitan to. So tingin ko pa pwede dito yung sa NMAX.
ano, yung sa Tech Max. Pwede yung suspension dyan. So, ganun din yung tambucho niya guys. Parang sa NMAX din, oh. May heat guard dito, and then yung tambucho na. Tapos, okay na yung panggilid niya dito sa may radiator cover. Mukhang okay naman. And then, may angkasan din siya guys, eh. So, 5.5 liters yata ang ano nito. Yung kanyang capacity ng gas tank. Tapos, may forged carbon yung kulay dito, oh. Ayan. Pero black siya, no? So, ito yung kanyang apakan, footrest. Ang ganda ng white. So, gustong gusto ko yung white. Ang ganda ng combination ng white, black, at saka blue. So, balik tayo dito sa kulay blue na. Ito yung kulay blue. So, iba lang yung decals dito sa likod, ano. At saka, iba yung kulay ng decals dito. Ayan. So, ganun din guys. Parehas lang ng spec ng kulay puti, ng kulay blue, at saka ng puti. At ito yung kulay black nya. So meron siyang kulay na cyan ba to? Ayan. So may mga ano siya, decals dito. So ang ganda ng placement ng pagkakalagay ng mga decals. Tapos kulay black din yung kanyang suspension. Ayan. So kulay black din yung kanyang mags, ano, yung rim. So standard version dito guys. Ayan, so makikita naman natin wala din siyang sub-tank, ano. At ayan, dito rin pala meron siyang decals dito guys. At maganda nito, may Y-connect na rin ba siya? O meron na rin pala. Medyo palabo yung mata natin, hindi natin makita. Ayan. So buhayin ulit natin guys, may susi naman eh. Yun. Ayan. Medyo may reflection lang. Medyo smoke ang kulay nito guys. Smoke yung kanyang maliit na windscreen. So ito yung itsura niya sa harap. Ayan. At ang nag-iisang SP version, matte color siya. Ayan guys, matte color. Wala nang isa kayo. So maganda yung naka-emboss yung pangalang SP, ano. So yun yung dagdag. Aerox SP, Yamaha, and then mga decals niya red, kakulay nung mga rim niya tsaka mags. At saka yung harapan niya guys, itong tawag dito para sa wind. Ayan. So ang kulay nito ay parang kulay matte gray. So hindi tayo nagkakamali, ano, matte gray. So blue core technology din siya. Yung kanyang mga handbrake ay kulay silver. So check natin yung kanyang manibela. Ayan. Ito yung manibela niya guys. Ayan, buhay na pala to. Ayan, grabe yung colored. Patayin natin, then tingnan natin yung pag nagbuhay. Ayan, oh. Yun, grabe ang linaw ng kanyang LCD screen, no? Ayan, oh, may average, fuel, may RPM, may time clock sa taas, and then ito yata yung speedometer, ano? Tapos standard, ibig sabihin may turbo. Ayan, oh. So umiilaw yung ABS kasi may patay yung engine, eh. Ayan, so ang ganda guys. Ito yung mga nadagdag. Merong idling stop system, start, hazard, and then sa kanang kagaya din ng NMAX Tech Max. Ito yung mga dagdag, ito yung back. Ayan, kung pagpipindutin natin yung back, ayan, diba? And then yung menu, itong may check na to. So ito signal left and right, and then ito yung control para sa mga LCD, ano. Diyan mo siya pwedeng bago-baguhin yung settings niya. Ayan, may weather pa. So back lang. And then busina, ito wag natin businahan. And shift, ito yung pwedeng magbawas para sa manual. High beam, low beam. And then meron din ditong mode. Ayan. Diba? So yung kanyang buksan natin.
Ayan, so parehas lang siya guys ng standard version. Wala naman pinagkaiba kundi yung Tecmax to. And then may sub-tank. Ito. Hindi ko alam kung adjustable to, pero kapares din nung nasa NMAX natin, ano. May sub-tank siya. And then ito same din nung sa NMAX natin, parang Tecmax din. YECBT. Alright. So bloody red yung kulay niya, no. Pulang-pula yung rim. Ang lapad ng gulong ay same lang din ng standard, 140/70/14. Ayan. So LCD, LED ang ilaw. Wala nito sa NMAX. Ayan yung kanyang taillight. And then yung ilaw sa brake na, plate registration. Ayan. So ang sexy ng kanyang kapaludo sa likod. Ang ganda. So ang ganda ng color combination niya, matte gray and then red. So nag-iisa pa lang ang kulay ng Tecmax. So yung presyo ilagay natin sa ating screen at difference ng standard. And meron din pala ditong bulsa guys, kung makikita nyo, no? Ayan, so pinupush lang to. Naku, napakababaw guys. Napakababaw nung ano. Andito yung charging port. USB-C yata to. Hindi natin masyado makita. Anyway, sarado na natin. Ang ganda ng SP. So dito sa stage, andito yung mga bagong labas talaga. SP, standard na black, yung glossy na white, and then yung Yamaha color blue. So ikutan pa natin yung ibang mga motor nila. So dito sa baba, since nailabas na ito nung March sa Bridgetown, andun tayo sa Bridgetown. Na-vlog na natin to, meron tayo nito. Ito yung sa atin mismong gold na to. Gold yung rim. So ito yung black. And then ito yung standard. Maganda nito kahit standard siya. Ito, meron na rin siyang sub-tank. So kung gusto mo ng upgrade, baguhin yung CVT, ito unit ng babagay sa'yo. So maganda din yung silver, ayun. And then yung pa rin naman yung mga kulay ng NMAX. So wala pang nilalabas na bago. Glossy black, tapos yung lava red, silver, and then yung black. Na bago lang ito, gold yung sa Tecmax. So and then yung T-Max, grabe ang laki ng T-Max doon, tsaka X-Max. Andito yung mga R3. Ayan, so mga R3, R1M na carbon andun sa likod. Ito R7, same ng engine ng MT-07 natin. And then yung pinakabago nila, yung R9. Ayan, ang ganda oh. So flagship color niya kulay blue. Ayan, ganda, grabe. Naka KYB suspension na siya. So adjustable suspension. Ayan. Ayan. Adjustable front suspension niya. Yung likod, ganun din pala yung likod, adjustable din siya guys. Ayan oh. So pwede mong i-set up based sa yung bigat. Grabe, ganda ng R1M. Napaka-sexy ng likod. Ayun, oh. Ang ganda. Ayan. So, picture natin yung ibang mga motor pa. Or, tingnan natin. So, ikot-ikot muna tayo dito. Sa kabilang side tayo pumunta ngayon. Ayan. Oops, punta tayo sa mga enduro. Dito tayo sa mga pang off-road. Nakita ko yung off-road sa malayo. Ayun. Ayan, ito yung WR. Ayan. So, drum brake yung likod niya guys. Ayan, drum brake pa rin siya. Pero malakas naman yung preno niya. Monocross. So yung gulong niya parang ang laki din, 21 inches din yata ito, no? Hindi nga lang siya inverted front suspension. Pero ang ganda na rin yung ipang off-road, no?
Pati yung kanyang speedometer. Ayan, speedometer niya analog pa rin, no, kasi may cable pa rin siya. So sa presyo, hindi natin alam yung presyo nito. Lagay natin sa screen. So ang ganda ng color blue niya, no. At saka naka-carb pa rin pala siya, guys. Ayan, no, may carb. Ang maganda nito, medyo pulido yung kanyang mga engine block. Pulido siya. And then may kickstarter pa din. At saka yung preno niya. Foot brake. At meron na rin siyang carrier. Ayan. Lagyan mo ng top box or mga luggage. So hindi lang siya LED. May mga bulb type siya. Bulb type. Ayan. So analog. Maganda itong may indicator ng cambio, ano, ayan. And then ayan yung digital meter niya. Saan? Hindi pala analog pala siya, guys, no? Analog. So may sisian din siya, wala siyang fob key. So yung tanke niya ay black. Tapos kulay blue dito. At may protector naman dito na rubber. Ito. May reflectorized dito sa gilid. So puntahan natin itong WR. Gustong gusto ko din tong isang motor na to. Ayan, oh. Ayan. Ang maganda nito, mayroon siyang radiator na. And then disc brake yung harap tsaka yung likod. Ayan, capable na itong sa panlaro nito. Ang ganda. WR155R. So parang parehas ng engine ng XSR 155. Ang ganda. Ayan, oh. At hindi rin mawawala yung sniper nila na kulay blue. Tapos yung matte black nandun. Ang ganda ng WR. Yung kanyang rim sa likod ay alloy. Kulay silver. So, ang ganda rin ito. Grabe, ang ganda ng W. Hindi nga lang siya inverted front suspension, ah. Maganda dito pala, ano, digital na rin siya. Tapos dito, sir, may available. Ayan, digital siya, oh. And then may sisian. Ayan. So, starter switch. Ito. And then kill switch. Sa kabila, signal, left and right, busina, high beam, low beam, and then hazard. And then may pass switch. So ang ganda nyo, guys, ang tipot ng upuan, no? Grabe, ang ganda. Ito yung kanyang engine. Parang masyadong komplikado compared dun sa naka-card type, no? Ayan, no? FI kasi to. Hindi tayo nagkakamali, FI na siya. Silver to. Ayan, disc brake ang likod. Disc brake ang harap. At napagod na nga tayo. Coffee muna tayo dahil may libreng coffee. Kasi yung isa po, ano? White chocolate. Mayroon bang ano? Hindi, may hot ba? Yes. Hot. Kape po yun, yung white po. Oo. Thank you. Hot. Hot. Ayan, so may kasamang coffee dito. Yamaha din. Dahil napagod tayo kay ikot. Nag-coffee muna tayo dahil meron namang free. And then may mga upuan pala dito sa kanan. So pwede tayong tumambay dyan para mag-coffee. MT-15. Ganda ng kulay niya. Bagong kulay ng MT-15. So sayang yung kanyang mga rim. Ayun, same din pala nung MT-03. Sayang din yung rim niya, no? Tapos parang silver na matte. Ito, kanyang gas tank. So yun yung difference niya, guys. Pag sa harapan mo siya titingnan, mas manipis yung mukha ng MT-03. Ayan, oh. At ang laki ng telescopic niya, no? Kulay gold telescopic ng MT-15, and then itong MT-03 ay color black. So MT-10, ayun yung pinakang flagship big bike nila para sa MT series.
So yung MT-07 ganun pa rin pala. Yung pa rin pala yung inilabas nila dito sa Pinas, ano. Ayan. So yung atin ay kulay red ang rim, ito ay cyan. So same na same pa rin. And then yung pinakang latest nila, ang ganda, MT-09, lapitan natin. MT-09. Ayan. So ang ganda ng kulay niya, SP din yata to. Ayan, oh. So parang ang baba ng upuan niya guys, kaya natin to. Ganda ng tangke. So dinaanan lang natin yung mga nilabas nilang big bike, ano? Hindi na natin siya bibigyan ng specs and features dahil marami naman na nito sa internet, marami sa YouTube, tsaka sa mismong website ng Yamaha Motorcycle Philippines. O, tama tayo guys, SP siya, Special Edition MT-09. So flagship color, kulay blue yung kanyang rim. And then syempre yung MT-10. Ang ganda. Halimaw yung engine nito, tsaka napakalakas ng ano nito. SP din pala siya. Ayan, special edition ng MT-10. Ang ganda. So ikot tayo dun sa ibang big bike nila. So ganda lang itsura niya, oh. Syempre pinakamalaki nilang displacement, Tenere 1,200. Grabe, hindi ko na kaya to guys, sobrang laki na nito para sa atin. At syempre ang pinakang gusto ko, Tenere 700. Grabe, ang ganda. Ang ganda niya, oh. Ganda ng Tenere 700, pangarap natin to na pang off-road. Grabe, ang ganda. Ikutan nga natin. Oh. Yan, ang ganda. Tenere, grabe. Kaka-inlove siya. So ito yung pangarap natin. Ganda. Woo! Panalo, Tenere. At ang Tracer 9 GT. So ito touring, yung isa talagang capable siya na mag-off-road, ano, ito touring. So pang malayuan, pang road. Kasi hindi naman siya dual sport tire gaya ng Tenere 700. At itong XSR 900, medyo bagong kulay din to, no. Kulay orange. Yung kanyang mga accent, no. Ayun, orange doon, orange sa tangke, tsaka yung front fender niya orange din. So kulay puti yung XSR 700 nila. Ganda ng kulay, kulay puti yung front fender niya, yung tangke, glossy, ganda ng pagkakulay niya. Tsaka malinis. Ayan. So same engine ito halos ng MT-07. So yung manibela lang niya, no. Ayan, ang taas ng manibela niya. Ganda, ganda ng kulay niya. Napaka-glossy. Metal ba to? O, plastic lang pala siya guys, pairings lang. Ganda. And kung gusto mo naman ng mas mababang displacement, una ko lang XSR 155. So nagkaroon na tayo nito guys 3 years ago. Yung unang labas na XSR, kulay black lahat yun. At nag-enjoy naman tayo doon. So maganda pa rin, no? Walang kupas talaga ang XSR 155. So may vlog na tayo nito kung gusto nyo makita yung vlog. Nasa YouTube channel natin. So isang buong laki ng venue ng Yamaha dito. So nakuha na natin lahat siguro ng mga motor. Yung iba highlights lang, hindi naman natin video lahat. Thank you. So kulay avocado na Pasio. Ayan. Bagong labas to, no? And then kulay white nandun. Ano yung mga bagong labas na kulay, sir?
Ito lang avocado talaga. And then meron pala ditong kulay black din, white. Tsaka ang ganda ng kulay nito guys. Ayan o. So may vlog naman na tayo nito, yung kulay blue. Sayan, yung kauna-unahang labas. Then check na rin natin ibang mga bagong motor dito, tsaka mga bagong kulay. Ito kulay gray na glossy. Ayan. Grabis, Mio Grabis. So maganda dito guys ay yung kanyang gas tank ay dito na lang siya pinipil up, no. Ayan o. Fuel. Ayun, diba? So first time ko nakakita sa scooter na yung gas tank ay nandito sa may handlebar na, sa baba ng handlebar, no. Ayan, ang ganda ng kulay niya. Mio Grabis. Punta tayo sa harap, tingnan natin yung sarap niya. Ayan o. Diba? Malapad na rin naman yung kanyang gulong. Disc brake siya. At buksan na rin natin pala yung ano. Yun. So malaki siya guys. Grabe oh. Hindi siya masyadong malalim pero malapad. Andito yung lalagyan ng battery siguro. Ayan. Andito nga yung battery niya lalagyan. So kasi siguro half face helmet pa rin, ano, kasi scooter naman to. So meron siyang kulay dilaw dito at saka black. Ang ganda ng combination ng Yamaha, no. Galing gagawa nila ng mga color combination. Ito matagal lang unit to guys. Ikutan na rin natin. MIUI 125. Kulay pambabae. Ayan. So ang ganda ng mga decals, no. Girly ang dating. Pero disc brake naman siya. Meron pa isang Grabis dito. Matte color naman siya. Kaya medyo parang brown na gray. Hindi natin maintindihan yung kulay, no. So yun yung specs naman niya, parehas lang din sa isang motor na nakita natin. Ayan o, disc brake. So dito pa rin yan guys sa Yamaha. Ayan, so ang laki kasi ng place nila dito ngayon, ano. And then mayroon pang isang SP. Ayun. Ayan. So na features na meron naman natin. PG1 110cc yata to, 110 yan. PG1. So pinapangarap din natin magkaroon ito. Pero hanggang ngayon di pa tayo nagkakaroon. Ayan. Ganda pa rin, no? Ganda pa rin ng PG1 kahit medyo lagpas isang taon nang lumabas, o magto 2 years na ba? So hindi ko tanda kung kailan huling lumabas tong PG1. Ang ganda niya. So parang ang laki naman ng kanyang black, ano, para sa kanyang 110cc. 110cc ba to o 115cc? So 110 yata. Anyway, ang ganda ng pintura niya, ang ganda ng pintura ng gearbox niya, ito. So ang daming nag-modify nito, kung makikita niyo naman sa YouTube tsaka Facebook, ang daming nag-modify nitong motor na to. Bakit? Punta tayo sa mga big bike. May mga big bike doon. Dito pa rin tayo sa Yamaha. Okay, dadaanan uli natin yung SP version. Napakalinis. Ganda lang talaga kung pagbago pa. Ang linis. Yung seat height niya parang 790 lang. So very friendly sa Asian height kagaya nating mga Pilipino. Medyo mukha lang siyang mataas dito kasi naka-center stand siya, no? So ang daming tumitingin ng motor na to kasi nga kalalabas lang nitong Aerox. 4 na kulay ang pagpipilian mo guys. Ayan. Ayun, may winglet din siya dito. Ayan. May ang ganda ng pagkakagawa ng winglet, ano, at least stock na siya, hindi mo na kailangan kung ano pang gawin. So para sa akin, pinaka gusto ko yung kulay white or yung blue. Yung nandun, kulay blue maganda kasi glossy. Diba? Oh, dito.
Tapos na ako nakakuha ko ng card holder ng mga cards. Oo, kinumpleto ko. Andito na rin lang ako eh. Masama ka. Hey, andali. Yan, kaway kay Miss Darlene ng Rivezone Timog. Yan, kung gusto niyo ng mga big bike at saka motorcycle, punta lang kayo doon. Okay guys, dumadami na yung tao at Sunday ngayon. Dito na rin natin tatapusin yung ating video. So yung specs and features, actually yung Aerox lang yung ating talagang pinunta dito, pero napakadaming mga unit dito at talagang pinakita ng Yamaha Philippines, Motorcycle Philippines, and congratulations Yamaha. Thank you for watching. Bye bye.